Sino nga ba ang mananalo sa isang rambulan nila King Kong, Caesar, and Monkey Man? Magsisimula ito sa isang lalaki na gagawin ng lahat para makapaghigante sa mga taong nanakit sa nanay niya. Dahil sa masamang karanasan na to, dito siya mapapasok sa mundo ng mga kasamaan para mas mapalapit sa mga taong gusto niyang bawian ang buhay. Kaya naman para magawa to, dito siya magsasanay sa pakikipaglaban kung saan nakikipagbardagulan siya ng nakamaskara at ang bansag sa kanya ay Monkey Man. Siyempre, kahit anong lakas niya, hindi to magiging madali dahil sa pagpasok niya sa mundong to, marami siyang kakailanganing kalabanin at itumbang mga makapangyarihang tao. Kaya naman dito niya kakailanganin ng lahat ng galit at galing niya sa pakikipaglaban upang makabawi sa lahat ng api sa pamilya niya at sa mga tulad niyang nasa hirap. Title ng movie, Monkey Man. Ang tagal kong inabangan to and nagustuhan ko ba? Oh, na-enjoy ko naman. Kakapanood ko lang ng trilogy and yung Kingdom of the Planet of the Apes and ganito talaga yung gusto kong mga labanan yung talagang bardagulan na talagang balibagan. Balibagan. Movie na to, kitang-kita mo kung paano sila na-inspired sa movie na John Wick, lalo na doon sa mga action and fight scenes nila and minention din nila si John Wick dito. Kung sa action, may mga comedic moments din sila dito na natawa naman ako or parang tipong lumabas yung hangin sa ilong. Gustuhan ko rin dito yung labanan nila ni Rana ba yun yung pulis na naalala ko dito yung sa may daredong labanan ni Mad Dog and ni Jaka na hindi siya inatake habang nakatumba siya at nakapaglaban sa kanya ng patas. Like, I like na merong character yung pulis na ganon. Nagustuhan ko rin yung visuals and cinematic ng film na to, lalo na yung grading nila na bagay siya doon sa vibes and emotion ng film, lalo na with the blues and red, tapos nasa gigil na gigil sa rambulan moments pa. Ako rin yung goals and stakes ng character ni Dev Patel dito na straightforward and simple lang and talagang madali siyang sundan and talagang magro-root ka sa kanyang manalo siya. And though nagustuhan ko yung film, may mga napansin ako na I think they could have improved a little bit more. Unang-una with the first few fight scenes with the handled and shaky cams na feeling ko na sobrahan lang na medyo ang hirap na niyang sundan kasi nakakahilo na. So naalala ko din dito yung issue doon sa may Taken 3 na nahirapan silang ma-immerse doon sa may action scenes kasi ang dami niyang cuts and movements from the shots na ang hirap na sundan. Sobrang palipat-lipat ng shots and may mga out of focus and blurred shots pa sila. Ang hirap lang talaga niyang panoorin and for me talaga nakakahilo siya. Yung ending finale Rampage, ito yung mas nagustuhan ko kasi mas wide and kita mo yung galaw talaga nila na mas kita mo yung intensity ng bawat suntok and sipa nila. Pero John Wick and The Raid din tong sina to. Siguro it's a personal choice for Dev Patel as the director to say na noong una, hindi pa siya gaanong kagaling makapaglaban, kaya sobrang shaky pa, and sa ending, kaya mas maayos na kasi mas magaling na siyang makapaglaban, ganun siguro. Dag ko rin na may mga scenes doon sa may rambulan na halatang nag-aantayan and doesn't make sense na hindi sila sabay-sabay umaatake. Kumbaga hindi lang talaga na-justify ng maayos kung bakit ito lang yung mga kalabang dumarating and bakit sila pa isa-isa umaatake. Also yung dumating yung mga kaibigan na Dev Patel na tinulungan siya makapaglaban na okay naman pero it came out of nowhere lang na ready silang bumawi ng buhay at isugal yung mga buhay nila para sa misyon ni Dev Patel. Siguro sa may ending din, medyo nakulangan ako since nag-explore na nga sila ng other problems sa may society na I thought meron silang binibuild up na mas malaking mangyayari kapag nakapaghigante na si Dev, na merong magiging malaking epekto na makakatulong nga sa may community nila. Pero in the end, dumiretso pa rin sila doon sa may revenge story na nagustuhan ko naman pero parang mapapaisip ka lang, paano na yung ibang issue sa society na diniscuss nila earlier? Again, I love the revenge angle but as a whole, since pinakita and open na nga nila yung mga societal issues, sana mas in-explore pa nila yon. Lastly, I felt some characters are left unexplored and since balita ko na-re-edit or nire-shoot nila yung ibang part ng film, I think some of the story or plot lines of the other characters are cut out of the film lang. Hanap ko yung story nila kasi may potential sila like si Sita, si Tiger, si Shakti at lalong-lalo na si Alfonso na akala ko magiging big part siya ng film pero parang na-disregard na siya halfway through. Siguro yun nga nasama yun sa mga nabura. Pero pwedeng miniseries to. Baka pwede naman oh. Overall naman nagustuhan ko to and it's a great debut film for Dev Patel and I would like to commend him really on what he achieved on this. Lalo na't halos siya na yung gumawa ng buong movie na to. Ayun, again, ang title, Monkey Man, and ipapalabas to on May 15, 2024, and ang torta rating ko ay 7 out of 10.